Ang fiesta po ngayon ay Corpus Christi. Ito po ay Latin para sa Body of Christ. Yung Body of Christ, yung Ostia, yung Eucharistia, ito po ay Katolikong-Katoliko. Sapagkat hindi natin maiintindihan ang ating pagiging Katoliko kapag hindi natin tinanggap na ang Ostia ay totoong-totoo katawan ni Kristo. Sa katunayan, dahil sinabi ng Panginoon, "Eat my body and drink my blood," there were some listeners, including some disciples, who said, "I cannot accept this, I cannot endure this." So they started to walk away. At ito po ang konteksto ng ating gospel. Ibig sabihin, nagkakasukatan tayo ng tunay na Katoliko kung tanggap po o hindi ang banal na misa at ang banal na ostia. Bakit hindi nila matanggap? Tanong ko, sino ba ang kumakain ng laman ng tao? Sino ba ang umiinom ng dugo ng tao? Sabi mo sa akin, aswang? Sabi mo sa akin, vampira? Sabihin natin, cannibals. At kaya ganon, sabi ng mga disipulo, hindi kami cannibals. Subalit, mayroon pa bang ibang tao na kumakain ng katawan ng tao? Mayroon pa bang ibang tao na umiinom ng dugo ng tao? Ang sagot, mayroon. Who are these people who drink blood and eat flesh of human beings? The answer, babies in the womb of their mothers. Ang isang sanggol sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay, hindi pwedeng mamili. Gusto ko burger, gusto ko french fries, gusto ko rice, gusto ko fruits. Ano ang kinakain ng sanggol sa loob ng sinapupunan? Yung katawan ng kanyang nanay at dugo ng kanyang nanay. Yun lang. Walang kanin, walang gatas, walang prutas, walang karne. Ang kinakain ng sanggol sa loob ng sinapupunan sa loob ng sinapupunan ay ang dugo at katawan ng kanyang nanay. Ang tawag doon, umbilical cord. Kaya kung ano ang kinakain ng nanay, yun din ang kinakain ng sanggol. Kung ano hindi kinakain ng nanay, hindi rin makakain ng sanggol. Ibig sabihin, nang sinabi ng Panginoon, "Eat my flesh and drink my blood," the Lord is saying to all of us, you are inside my womb. You are inside my womb. Don't be petty. Don't be choosy. Because if you start to say, "I don't like the blood of my mother. I don't like the flesh of my mother," you're going to die because you will not have nourishment. My dear brothers and sisters, ito ang napakahalagang dapat nating tandaan. When the Lord said, "Eat my flesh and drink my blood," we are in His womb. We are in the womb of the mother. We are in the womb of God. And therefore, we have no other food but the flesh and the blood of Christ Himself. Kaya, ang Eucharistia ay buhay natin. Pwede ka bang mabuhay nang hindi ka humihinga? Hindi. Pwede ka bang mabuhay nang hindi umiinom? Hindi. Pwede ka bang mabuhay nang hindi kumakain? Hindi. Ganoon din, hindi pwedeng mabuhay ang kaluluwa nang hindi tayo kumakain ng katawan at dugo ni Kristo. Pero, araw-araw may misa. Araw-araw pwede nating tanggapin ang katawan ni Kristo. Subalit, maraming dahilan at maraming paraan para makaiwas. Malilate ako sa trabaho, mainit ang araw, walang masakyan, umuulan, may baha, masama ang pakiramdam ko, kaya hindi mo na ako magsisimba. My dear brothers and sisters, we need nourishment. And without the Eucharist, we would die.
Nahirapan ba kayong magsimba ngayong linggo? Mahirap mag-park? Mahirap maghanap ng tricycle? Malayo ang bahay niyo sa simbahan? Mga minamahal kong kapatid, sana ho alam ninyo na sa Africa, sa Egypt, sa China, sa Vietnam, ang dami-daming Katoliko, pero hindi sila makapagsimba kasi bawal. Sa atin, isang sakay ng tricycle o isang sakay sa sariling sasakyan, mayroon ng misa, halos ay oras-oras. Do not take the Eucharist for granted because it is only when we are deprived of the Eucharist that we can understand what it is. Ang linggong ito, alalahanin natin, ang misa, ang ostya ay buhay. At huwag nating ipangwalang bahala. Ano ang maaari nating gawin? Salamat sa Diyos, tayo ay nagsisimba tuwing linggo. Pero gusto pa ninyong maging banal? Gusto pa ninyong bumait? Gusto pa ninyong mapalapit sa Panginoon? Subukan ninyong magsimba, Lunes hanggang Sabado. Kahit hindi obligasyon, kahit hindi pananagutan, kahit hindi kasalanan. Kapag hindi ka nagsimba ng linggo, kasalanang mabigat. Kung hindi ka magsimba ng Lunes hanggang Sabado, hindi tinatanong ang kasalanan. Subalit, kung gusto mo na umunlad, kung gusto mo na lumalim, kung gusto mo na tumangkad ang iyong kaluluwa, subukan mo kahit hindi linggo, tumanggap ng katawan ni Kristo at makikita natin ang tunay na pagbabago. Makikita natin ang tunay na pagbabago para sa ating kabutihan. My only word today is, the Eucharist is life. Communion is life. The host is life. Do not take it for granted because you are harming your soul.